Hello mga idol, no. Meron nagtanong sa akin, paano daw ako magkondisyon ng aking mga alaga? At dahil nakita nila yung mga paitlog ko, mga painakay ko na medyo madami mga idol. Kaya ang tanong, paano daw ako magkondisyon ng aking mga alaga? Actually mga idol, kahit kayo kaya nyong gawin yan. Kaya nyong gawin yung mga ginagawa namin na mag-iibon. Kung kayo ay merong lang isa, dalawa, tatlong pares ng ibon, kaya nyo din gawin yung mga ginagawa namin mga idol. Mas mabigyan nyo pa ng atensyon yung mga ibon nyo. Mga idol, ang ginagawa ko mga idol ay yung tamang pag-breed, not overbreeding. Pag sinabi mong overbreeding mga idol ay huwag nyong laspagin yung mga breeder nyo, especially yung mga hen. Yan yung importante kapag nagbe-breed ka mga idol. Then mas maganda kung meron kang malaking flight cage or cage mga idol, para in case na pag pahingayin mo yung breeder mo, doon mo ilagay sa malaking cage, para at least doon nakakalipad sila. Walang nest box yun mga idol nakakalipad sila doon, gumagalaw ng maayos, makakatalon-talon sila. Lagyan nyo ng at least 3 or 4 na perch mga idol, para doon sila magtalon-talon or doon sila magpalipat-lipat sa mga perches na yun mga idol. Then yung sekreto mga idol ay i-share ko sa inyo. Yung iba takot silang tumaba yung ibon nila, yung iba takot silang damihan yung pagkain ng ibon. Sekreto mga idol, kapag pinapahinga mo yung breeder mo, bombahin mo ng pagkain mga idol. Bomba ng pagkain. Yan yung number 1 na sekreto dyan. Then yung ibon mo mga idol ay hindi yan tataba, dahil nakakagalaw sila sa loob ng isang malaking cage, sa loob ng flight cage mga idol. Doon nakakagalaw, nakakalipad, nakakatalon ng maayos. Komportable sila mga idol. Naku-force sila na palipad-lipad doon. Like sa breeding cages mga idol, na kapag mayroong nest box ay papasok yan sa loob. At kapag nandoon yung hen sa loob mga idol, ang tendency niya na iuupo lang yan sa loob ng nest box. At tataba ng tataba yung hen nyo. Ulat ka na lang mga idol kapag tinignan mo yung hen mo, na yung puwet ng hen mo ay tumataba mga idol, dahil yung taba sa katawan nila ay pumupunta sa kanilang puwetan. Kaya doon nagkakaroon ng sapola yung mga ibon mga idol. Kaya dapat marunong ka rin na magpahinga sa yung mga breeder, para hindi magiging loss young or maging kondisyon palagi yung mga hens mo mga idol. Yung mga cock mga idol ay walang problema yan. Hindi yan usually nagkakos ng problema sa breeding. Basta as long na malakas yang mag-breed, malakas yang kumasta sa hen, ay magbe-breed yan na magbe-breed mga idol. Yung talagang kondisyonin nyo mga idol ay yung mga hens. Magbigay din tayo ng vitamins at probiotics mga idol. Huwag nyong stop yan mga idol, para hindi manibago yung katawan nila. Idol, yung vitamins na binibigay mo ay yun pa rin yung ibigay mo kung nasa flight na sila, para hindi sila mag-adjust ulit mga idol. Para pag binalik mo yan sa breeding cage ay madali na lang yung pag-breed nila mga idol, dahil adjusted na yung katawan nila, sanay sila sa mga vitamins at probiotics na binibigay mo. Yun lang mga idol. Tandaan mo lang yung mga iba't ibang techniques or yung mga sekreto ng mga mag-iibon mga idol, at tiyak na magiging successful din yung mga breeding mo dyan sa inyong mga ibunan mga idol. Alright, that's it. Bye bye.